Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. This is Roxit Yahya from the Ranong Star Daily TV. Ngayon is nandito tayo sa Iligan City dahil po dumating na si Ate Sam from Manila. Makipagpanayam tayo sa kanya ngayon tungkol po sa previous na nangyari sa Senate. Good morning po, ma'am. Good morning po, Roxette. Thank you for the chance to reach out to the Mindanao and global audience natin. Okay, ma'am. Yung nangyari sa Senate po, pwede pa kaya pag-istorya nga kami from the start. Eid Mubarak. Yung Monday po, ako rin na-surprise na dumating si Senator Bato at that day, Monday. Towards the 3 days po na mainit, naramdaman na po namin na may mga so-called presence. I don't know sino sila, nasa second floor ako lagi, na mga security daw outside ng security ng Senate. Of course, I haven't read the investigation reports, kailangan na alamin pa. Pero I know na ako nagtatrabaho ako for the Muslim Affairs. We were doing our part, convening the Muslim women. May mga interview kami on the cemetery, kumusta sa Taguig, Maharlika, yung mga nakanikab, nakita niyo siguro sa TV. By that time, Wednesday, I think that's the day na yun na yung nangyaring shooting sa Senado. I was at the 5th floor. Sa second floor po, doon yung putukan na po. Yung accordingly, one of the security personnel, if not the security ng within the Senate, on the defense. Ay dahil ngon sa naramdaman namin the whole day, may so-called presence ng mga security na hindi namin alam po sino talaga, because were they wearing IDs or not or uniform, hindi namin alam, na nagmamanman. Yun na po, nangyari sa gabi na yon. We were there, we were told to leave, no, especially mga women, by 6 o'clock. Pero I stayed on in a corner para lang po magbantay na walang mainit na mangyari. Kasi nga, di ba yung trabaho natin, Roxette, kasi rin bago, gusto natin tayo yung namamanigan, sentro tayo, in case na magkaroon ng mga mainit na bakbak. I hope that's not the word bakbakan. Pero I wanted to be of service in any way in case na may mangyaring kailangan ng confrontation. By that night, I was there for 3 hours in the CR waiting. Tumitingin minsan pag open sa CR kasi nga anytime if may mangyari, we'll be there as women to help out. Yun po, this is a call out for a prayer for the safety of the Senate, for the safety of the senators. Beyond sa awayan ng senators nakikita nyo, Roxette, ito daw maranaw adat kalilintad, mas malasok kagdam yan na kaysa sa upaman na tunay mas amal, ay ngilbuk no Senadur Tano si Robin, na ay pumang niya kano na pakatukawan yun lang na maranaw Muslim. Dua iyo. So di marata sa Sinadur na panita ko Allah di niya di ma-success. Na ipunduwatan no sumapya galbuk yan, kasabab sa madakli galbuk na niya, elect pa na vice chairman sa education. Pinakamadakli empleyado na education na basic. DepEd. Congratulations to Senator Robin, my boss, the new vice chair of education, DepEd, or basic, and the chairperson of constitutional revisions or amendments, and the chairperson elected again for Muslim Affairs, and chairperson again of mass media and information. Roxette, supportahan kayo mga media. Regarding doon sa how is it true na yung pagsupina kay Robin Padilla dahil sa nahasal ba yung Follow po Ma'am Roxette yung summons. Yes, if my summons ang DOJ, it's on the online, mga news. Nasa office ako hanggang 6 p.m. nung yesterday, Wednesday, before Eid, wala pa naman dumating na dokumento. Kasi kailangan dokumento, ma'am. how true na hindi mo iniwan si Robin Padilla? We were asked to leave kasi Ma'am Roxette 6 o'clock. Out of respect kay Chief of Staff Jurado, lumabas kami mga babae. Kasi baka in case nga may mangyari. But I stood my ground. Meet po ako sa isa kwarto. Ako awa iso building. The same floor kami sa 5th floor. In case ad na maswaswa, manikro sa mga sunder whatever police, NBI na sisitaro witness. Message. Dahil po babae ako, it doesn't mean na wala po kaming goal sa itong nangyayaring, how do you say, safety work, call for safety natin sa Senate. It's my prayer, Roxette, as ikaw woman media, ako rin formerly na woman media, kanabat ano di pamangnin so katitimba ka, pag-aaway. So ang akin is, of course, I cannot call for unity of the senators. Each one of them has their own mind. Pero bilang unang tumakbong senador, kabataan pa lang, bata pa naman siguro ako, 51 years old, I see that ang dami pong gagawin natin. Sir Senators, Ma'am Senators,
keep on the track. I will be your staff for all of you, especially my boss, Senator Robin, for mga katutubo, mga malalayo. Ito kausap ko mga taga-Taguluan, Wi-Fi, access, sina Roxette kaharap ko, kailangan nila ng printing, kailangan ng suporta ng mass media dito sa Mindanao. Please fight for these things na kailangan namin, mga pasyente, etc. In addition to my questions, totoo ba na tatakbo bilang Vice Presidente si Robin Padilla sa Pilipinas on 2020? Ang pinakaayaw niyang marinig is politika, Roxette. But the movement, hindi naman natin maiwasan. People are working on the ground. Thank you, Roxette, for believing in the work ni Senator Robin, author of the Sharia Courts expansion, author of Hijab Day, ginagawa natin na yan sa DepEd noon, author of Sheikh Maktoum Day, entry of Islam into the Philippines, author of Inclusion of Bangsamoro History in the DepEd. Mamamatay tayo tomorrow, pero ang word na Bangsamoro will be in history books because of Robin. Ma'am? Rana Usta